morning guys. It's 3:20 na. Gising na ako ng 3 AM para mag-washroom. And meron na akong medyo minor contractions. 35 weeks pa lang ako exactly today guys. Hindi pa dapat ako nakaka-feel ng contractions. Pero hindi ko alam kung bakit nakaka-feel ako na ganito. So, pinakuha ko si Nanang para magbantay muna ng mga bata kasi na-timing na may work si Mama. And pupunta kami sa ospital after dumating ni Daddy. Ayan na naman. Oh. Sobrang sakit niya guys. Tapos naglalas siya ng 1 hour kapag nagko-contract ako. So alam ko talaga this is it. Hindi ko talaga alam guys kung manganganak na ako. We'll see how it goes lang. Pero better kasi magpa-check. Hindi ko kasi makitang gumagalaw si baby. Ayun. Nagkaka-contract pa naman ako. Kapag nag-contract pa naman ako, progressive siya. So, habang naghihintay tayo kay Daddy, magpa-beauty muna tayo. Kulot muna tayo ng hair. Contraction na naman guys. Every 3 minutes apart na siya. Tapos, longer than 40 minutes pa. Yan o, feel na feel ko. Sakit. Oh. Oh. Same scenario, 4 AM. Hi ka naman yan, sir. Dito na naman kami. Nagkipag-usap ulit kami. Dito na kami sa room. Hinok lang ako pero hindi pa to yung delivery room. For sure, i-check pa kung ilang centimeters dilated na. Hindi pa ako na-check. Hinok lang ako. Titignan kung may heartbeat or what. Oras. Thanks. Your cervix is 5 centimeters. 5 centimeters already, Doc. So you're gonna stick around and have a baby. Okay, Doc. Yeah, that's what I... Ano? Yung mga anak, mga kadlawan. Kadlawan. Sus. Wala man lang umaga, no? May hapon. Wala man lang hapon. Parang... Oo, dyan. Oo, dyan. Tungo-tungo ka to. Buwang man ka. Magreklamo man ka. Sila yung upat. Diyos ko lang. Si Sai din, ganitong oras din eh. No? Kadlawan nga. Diyos. Hanggang 9 na yun ng umaga. It's 5:14. Matutulog na naman ang pasyente. Sigurado. Kasi kadlawan na naman. Man kay ka, di manggod ka matulog sa'yo, good.
And it's currently 12:05 na. Ayan. Lunchtime. Si baby lumabas kaninang 7:21. And she's just 4 pounds and 6 ounce. Yan. Kasi 35 weeks lang siya. Naghihintay lang kami ng food, guys. Pupunta si mother dito and dala niya si Sai. Kita na si little Zia and Siler, Kuya Sai. Nagsiskin to skin lang muna kami ni baby kasi medyo malamig yung temperature niya. Ganon daw usually, guys, kapag low birth weight yung baby, nahihirapan silang i-normalize yung kanilang temperature, body temperature. So far, okay naman yung kanyang mga blood sugars. Kasi kailangan nilang i-monitor yung blood sugar na hindi na ako yung nag-monitor ng blood sugar ko, pero siya na. Si Sai naman kagagaling sa school and he came here wearing mask. Uwi sila mamaya ni Daddy. Same scenario, guys. Tulog na naman ang ating pasyente. Hirap mga anak, sir. Mom, is my hand still dirty? Yeah. There's our visitors. Sila Manong, Kitol, Nanang, Andrea. Second day na namin dito sa ospital. It's April 20 today. Pinanganak si baby yesterday, which is April 19. I'll do the story time na rin. 12 midnight ng April 19, nakakaramdam na ako ng mild contraction. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi ko pa kabuanan. So, sabi ko, tulog ko muna to. And then, at 3 a.m., nag-washroom ako. And then, there's like discharge. Kaya sabi ko, ay, kailangan ko na ipacheck to. Kasi, hindi ko alam kung anong mangyayari kay baby or what. So, pagpunta namin dito sa ospital, like 4 a.m. in the morning, around 4:30 siguro, nung chinek ako kung ano yung status na. And then, I'm 5 centimeters dilated already. So, ang bilis ang pangyayari, guys. Inadmit na nila ako and then sabi, you're gonna have the baby today. Making our letter board for the baby. Kung anong date siya pinanganak, time, weight, height. What? I'm so happy. Why? I'm having a baby sister. Aww. Oh, feeding time with baby Sai. Wiggle it. Wiggle it a little bit. Like this? Yeah, so that she will eat. You feed her side. Yeah. Mommy, is the baby gonna come out at... No. Are you gonna come in 29? Visitors for tonight. Hello. Kilat gibag. Ato mo sa Likdan na Bing. Likdan na. Kaos. Ayun na lang mo ato. Sleeping time na kami. Time check. 12:15. Yan, tutulog na yung pasyente. Kapoy na ang pasyente. Okay. Tug na tayo. Bye. Good night, guys. See you tomorrow. Tulog na pasyente. Good morning, guys. It's day 3 na namin dito sa ospital. Day 1 kasi namin is 19, no? Tapos day 2, 20. Ngayon, 21 na siya. April 21. So, tuloy ko lang yung story time ko yesterday. So, sabi nga ng nurse, you're gonna have the baby today. After nun, inadmit na ako sa labor and delivery. Tapos, hinihintay ko lang yung progress ko. Tapos, binigyan nila ako ng gamot para sa strep. Kasi super aga ko, guys. Hindi ako na strep test. So, kailangan ko daw ng gamot na 2 bags ng IV. Kasi, super aga nga ni baby. Kailangan daw yun kapag hindi ka na strep test para iwas infection for both of you and the baby. Tapos, na ganyan, nagpa-check ulit ako ng mga 6, something like that. And sabi naman sa akin, 8 centimeters dilated na.
Tapos guys, mga 7 a.m. Masakit na talaga. Sabi ko, hindi ko na mapigilan. Tapos yung nurse, sabi pa niya, I think it's not gonna come out yet. Sabi niya ganyan. Parang hindi sila naniniwala na mabilis yung progress ng ng pagko-contract ko and labor ko. So, sabi ko, if you don't believe me, nurse, just let me go and poop. Sabi ko ganyan. Para, kasi guys, iba na yung nafe-feel ko. Hinahawakan ko na kasi yung akin. Kasi parang feeling ko may nagpupush na siya na sarili talaga. Tapos nung sinabi ko, I think nurse, it's really coughing. Tapos tinawag na niya yung doktor. Pagpunta ng doktor, inai niya ako. Finil niya kung ilang centimeters na. Tapos sabi niya, oh, the baby's there already. Tapos, sabi niya, if you contract again, let me know. And then, let's take the baby out. Sabi niya ganyan. Tapos sabi ko, oh, it's coming, doc. Sabi ko, tapos, ayun, binilisan. Nilagay na yung plastic. Binilisan kasi hindi pa nga ready. Ganyan. Tapos, magkukontract na ako. Tapos, pag sabi ko, it's coming, binilisan nang nilagay yung plastic. Ayun, isang iri lang, guys. Lumabas na talaga si baby. Kasi talagang sobrang sakit na. Alam ko kasi kapag yung pain level, guys, palabas na yung baby, mataas kasi yung pain tolerance ko. Hindi ako ganun kahina sa pain. Kaya alam ko talaga kapag lalabas na yung baby. Visitors for today, lovebirds in Paris. We have baby Zia. Baby Zia. Baby Z. It's si Harlan. Thank you, Harl. Modified Oh, modified first class. Ay, dito ka na lang, girl. Ang ganda naman ang iyak na yan. Sorry, Spanish ba? Hindi siya. It's okay, baby. Yan, okay na. Yan ako na lang, ha? You're like that to Syra. Hello. Hi. Wala ko eh. Pagkaroon. Itong dito. Baby's getting ready to go home. Aww. He's like cute. What? Cute. She's so cute. Yeah, he's a cute guy. What are you doing? Changing her clothes. Why are you folding them? There you go. Chickies. Such a cutie. He's a little bit sad. She is. Yeah. Ipadoble ko ba yung isa niya, Dad? Ito. Para dalawa. Tingnan mo. Kaka-check lang kay baby. Nasa loob na siya ng car seat. Hi, Sai. Akin yan. Home time. Home time, guys. Baby nasa likod. Si Clark, naiwan siya sa harbor landing ng 2 days, 2 nights. Oh, miss niya daddy. Oh, favorite eh. Hi, Kuya Chai. First day home. Daddy's cooking. Hi. Bango ah. Yummy. Luto ni Daddy. Sinabawang manok. Your baby? Hold down ni Kuya Clark. Baby. Be gentle. Baby, no. Hold baby. Careful, Lola na kayo ninyo. Is the baby? So, close enough to be the same. Hello, guys. Baby Sia is taking a bath. Dry skin nan. Oh, lotion na. Hindi, yung mga madumi kasi yan galing pa sa loob. Wala na ko.
Tabuyatan tabasit. Tapos may kas dyan mo. Oh. Habang ngalidlidam. Ew. Ma, Clarky was like this. Kupin mo dyan pahit na kung nubuyatam. Is it done yet? Yep, it's the first babath ng baby namin. Ayan, nakababath na siya. Kasi kapag hindi ibabath, guys, nagsusugat yung kanyang mga kilikili dahil sa dumi. Ayan, I'll just lotion her fast. Hello, baby Zia. She's a week old now, guys. And growing big naman na siya. She's purely breastfed for now. And sinusupplement ko lang siya ng formula kapag lumalabas kami ni Dada. Ayan, si Kuya Sai. And nandun naman si Kuya Clark. Busy. Playtime for the baby.